Gusto mo maghirap yung anak mo? Bigyan mo ng ayuda. Bigyan mo 5,000 naman. Tingnan mo yung anak mo hanggang tumanda magkapuyan nasa sayo. Ganyan ang ginagawa ng mga politiko. Bastos yung mga yan. Tsaka Real dyan talk, tinatunayan real talk. ni Marcos, dyan sa mga sinabi niya, na siya talaga ay weak leader. Totoo yan. Dahil, biruin mo, sa dinami-daming problema ng Pilipinas, sasabihin niya, ingay lang yan. Yung pagtulong ba, yun lang ba ang requirement para maging magaling na politiko? O Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre, today is December 18, araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas. At shoutout sa lahat ng mga viewers natin sa abroad, yung mga OFW natin, ng mga solid Iskonian at solid DDS supporters. Maraming salamat at shoutout sa inyong lahat. Pati na rin yung mga nandirito sa Pilipinas, siyempre Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga nanonood sa atin. Attendance check muna tayo mga kayon. Paki-comment dyan sa baba kung saan man kayo lupalop, naroroon at nanonood dito syempre sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan na ating pag-usapan. Everyday po yan, 1:00 ng hapon at 6:00 ng hapon. At meron akong good news sa inyo mga kayon ha. Yung mga masugid na taga-subaybay ng Joe Malone TV, magkakaroon na tayo. Makakapag-live na tayo pero hindi muna sa ngayon December dahil medyo busy ang Joe Malone. Siguro by gabi. Siguro baka 9:00 o 10:00 ng gabi ang umpisa ng live natin. So maglalabas tayo ng dyan, ng poster para sa ating live, no? Siyempre, ganun pa din, balitaktakan, pero ibahin natin, kasi yung 1:00 natin, at saka yung 6:00 ng hapon, issue ng bayan yan. Siguro yung ila-live natin, baka reaction sa survey, o kaya yung mga nangyayari sa kapaligiran, parang ganun, okay? Kasi pangarap ko rin maging pangarap din natin maging journalist o news anchor. Magbigyan niya na ako, pangarap lang yan. Shoutout sa lahat at maraming salamat sa mga bagong pasok na subscribers natin. Ang dami. At just making sure lang na naka-click yung notification bell para lagi kayong updated kasi nagdo-notify yun na meron tayong upload, okay? Para doon naman sa mga walang ginagawa at hindi masyadong busy sa buhay, pwede mo naman i-play all yung video natin habang pinapakinggan mo yung boses natin o yung ating pinag-uusapan dito. And at the same time, paki-like and share na din yung ating video at wag na rin kayong mag-skip ng ads. Yun naman ay suporta nyo sa aming mga content creator. Sobrang thank you ha. Nababasa ko yung comment nyo pagka madaling araw nagbabrowse ako, nababasa ko. Minsan naka-heart ko, minsan hindi. Medyo bombarded kasi yung pasok ng notification. Kaya ako nagpapasalamat ako sa inyo personally. Ha? Maraming salamat sa inyo. Mag-ingat kayo lagi at 7 days na lang kung di ako nagkakamali, Pasko na. At maligayang Pasko advance at maligo kayo sa bagong taon. May mga ilalabas ako dyan. Meron kasi tayong iba't ibang channel. So meron din tayong channel sa food. Ito yung Tito Jom o Tito ng Ina Mo. Yan, sa food yan. Tapos meron din tayong podcast When Tito Talks. Lalabas din natin dyan. Ayun naman Usapang Tito. Usapang Tito. Malapit na tayo sa lumipat sa Studio D4 natin. Hintayin nyo lang ha. Pangako yan sa inyo. Okay? Eto na. Pag-usapan natin at mainit-init. Ayuda. Diyos ko po. Ito lagi kong sinasabi na yung vote buying nakatago na sa pangalang ayuda. Which is totoo naman. Totoo naman, no? And syempre, di nila sasabihin vote buying tayo. Di ba? Syempre, hindi ganon. Kasi, chatong obvious from the words itself vote buying na nga Pero ngayon, ang ganda na. Ayuda. Di ba? Positive. Di ba yung vote buying kasi negative yung datingan Pero yung ayuda, positive. Positive in a way na magkakaroon ka and at the same time, magkakaroon din ng credit yung nabigay. Di ba? So, two-way. Kumbaga, win-win situation. Parang ganun. Pero sa bandang dulo, ikaw ang talo doon. Pilipino ang talo doon. Okay lang tumanggap na ayuda. Bakit hindi? Matabang binti. Di ba? Pera nyo naman yan. Di ba? Bihirang-bihira. For me, sa akin lang naman. Maaring mali ako, maaring tama ako. For me, bihirang-bihirang gagastos ang politiko sa sarili niyang pera. By general to, wala akong ine-specify. By general to. Opinion ko lang, maaring mali ako, pero maaaring din tama ako. Di ba? Ang politiko, bihirang-bihirang gumagastos yan gamit ang sarili nilang pera. Alam nyo na yon, di ba? Hindi na natin kailangan pang, di ba? So, itatago nila yan sa pangalang ayuda. Okay.
O, di ayuda na. O, ano lang yan eh. Ang problema, okay, positive. May perong ka. Yung credit napunta dun sa ano, sa politician na yun. Halimbawa, ito, magpapasko. Wala kayong Noche Buena. O, tatay ka. Wala kayong Noche Buena. Tatay ka, usually provider, tatay. Di ba? O, lalaki. Pero may mga babae din provider. O, usually lang. Sinabi ko lang, usually. O, usually, tatay, provider, walang pang Noche Buena. Lumapit sa politiko. Tatay. Lumapit sa politiko, nabigyan ng pang Noche Buena package. O, di, umuwi si tatay, masaya. Nakadiskarte siya ng Noche Buena package. Pag uwi sa bahay, si Mrs. tuwan-tuwa din kasi nga may handa silang pang Noche Buena. O yan, siste, pera mo rin yun. Dumaan lang sa politiko, pero pera pa din ng taong bayan yun. Tapos magpapasalamat ka sa politiko, di ba? Ang credit napunta sa kanya. O, nangyari niyan, di positive si politiko. Nakakuha ng Noche Buena, o, di ba? Nakakuha ng Noche Buena. Sabi ngayon ni politiko, boboto ko yun. Boboto ko yun. Bakit? Kasi binigyan tayo ng pang Noche Buena. Kumbaga, tumatak, di ba? Pero wag ka. Doon sa politika na yun, is a style, no? Na pinibili na niya. Actually, hindi nga boto eh, no? Hindi nga boto. Sabihin natin, boto na rin. Actually, prinsipyo eh. Di ba? Pride, prinsipyo. Di ba? Kung mamimigay sila, tatanggapin. Kung mamimigay sila, tanggapin nyo. Tanggapin nyo, walang problema, bigay eh, di ba? Hindi naman tayo nang hingi. And at the same time, pera din natin ng taong bayan yun. No? Hindi lang pera mo, pera ng bawat Pilipino na nagtatrabaho, public man o private sector, di ba? O etong video na mapapanood nyo, eto galing kay Coach Eli. Kilala nyo naman si Coach Eli. Si Coach Eli, may sariling channel yan. Ang pangalan, Coach Eli. And at the same time, news anchor din siya ng SMNI. So, makikita nyo siya sa SMNI. Basta nakikita mo siya sa SMNI. I don't know kung taga SMNI siya before Coach Eli sa YouTube o YouTube first before the SMNI. Actually, bagay, either way, okay lang naman. Basta si Coach Eli galing kay Coach Eli. So, pakinggan natin yung kanila, yung kanyang opinion regarding sa ayuda. Narinig nyo na yung sa akin, di ba? Ito naman yung galing kay Coach Eli. Medyo binilisan natin na onte para hindi tayo makapiright. Kita na ba kayo, nang yumaman dahil binibigyan ng ayuda? Gusto mo maghirap yung anak mo? Bigyan mo ng ayuda. Bigyan mo 5,000 naman. Tingnan mo yung anak mo, hanggang tumanda magkapuyan nasa sayo. Hindi na magtatrabaho yan. Totoo yun. Pagka binigyan mo ng allowance yan monthly, I swear to God, hindi na magtatrabaho yan. Pero pag nagtrabaho yan, he is one of a kind. Pero pag hindi nagtrabaho yan, he's just common guy, di ba? Bakit? Tama. Sinanay mo sa ayuda eh. Ganyan ang ginagawa ng mga politiko, bastos yung mga yan. Sinasanay tayo mga Pilipino na hindi magkaroon ng utak, mayaman. Ako lagi ko sinasabi na talagang ginagawa tayong mangmang. In that way, kayang-kaya ka nalang pilin. Ayaw nilang maging wais tayo. Ayaw nila tayong maging wais in terms of pumipili ng mga iboboto, ng mga politician na gustong iboto. That's why they feed us with what so-called ayuda. Walang masama sa maging mayaman. Pero masama kung ang utak natin ginagawa, diyan ka lang. Bibigyan ka namin ng ayuda basta mahirap ka lang. Ano yan eh? Mind manipulation yan? Yung bibigay-bigay, saan napupunta? Wala. Ayuda. Then iboboto nyo. Yayaman na naman sila. Kukuha sila ng pera, din ibibigay sa atin ayuda. Bilib ako ngayon kaya Atty. Sal Panelo, ha? Alam, nagugustuhan ko yung mga banat ngayon ni Atty. Sal. Salute! Kasi dati, lagi niyan to may babanatan siya tapos pupurihin si Marcos. Ganyan ang dati niya yan. Kasamahan natin dito. Mahirap pati yung kasama. Sorry ka ba, Coach? Naniniwala ka ba na stable ang Pilipinas? Hindi. Ang gobyerno pala. Paano? Alam mo, kabastusan yung sinabi ni BBM. Totoo. Kasi sinabi niya na it's all noise. Yan nangyayari sa Pilipinas. Iingay lang yan. Wow! Ang daming naghihirap ng mga Pilipino, hirap lang yan. Ang daming napapatay na adik, ingay lang yan. Ang dami ng binaha. Despite doon sa sinasabi nyo flood control projects nyo, ang daming namatay, ingay lang yan. Alam mo, yung sinabi ni Marcos na ganyan, pambabastos yun. Hindi tama ang sabihin ng isang presidente na stable tayo. Naiiwan na tayo ng ibang bansa. Ano na itayo ni Marcos na infra? Actually, Coach, hindi lang tayo naiiwan, no? Hindi lang tayo naiiwan, Coach. Iwan na iwan tayo.
I've been to Singapore. Kwento ko lang. I've been to Singapore parang kailan ba yun? Basta 2000 na. Before pandemic. Let's say before pandemic. I've been to Singapore for a week. Meron akong prenup shoot. Kasi photographer, videographer din ang inyong lingkod eh. Meron akong prenup shoot sa Singapore. I went there for a week with my family. Sobrang advanced. Wala kang pulis na pagala-gala kasi lahat the camera, the CCTV. At hindi lang isa, ha? Hindi lang isa at hindi lang dalawa. Biri mo sa isang poste, ang daming CCTV kung saan nakatutok. So hindi lang dun matatapos. May mga ibang poste pa na may mga camera. Tapos may nakita silang may nakita silang krimen doon. Mamaya lang na doon na kagad yung mga authority. Makikita kagad nila. Ganun kalupit. Iwan mo yung gamit mo, balikan mo, ando dun pa rin. No? Iwan mo yung gamit mo dito eh. Wala ka nang babalik. Ako pag may naiwan akong gamit sa Pilipinas, hindi ko na babalikan. Papapagod lang ako eh. Alam ko wala na yun. Di ba? Ganun kalupit. Sobrang advance. Ito yung sinasabi ni Coach Elling. Iwan na. Ako sinasabi ko, iwan na. Makakapagpatunay niya yung mga OFW natin na viewers dito ngayon. Di ba? Comment nyo dyan sa baba kung bakit tayo iwan na iwan. Di ba? Paki-help nyo ako dito. Okay. Tuloy natin to. Mga kayon, meron akong note in between do sa mga clip, sa mga preces nung napapanood nyo kasi para iwas copyright. Sana maintindihan nyo. Hindi ko ni-interrupt yung video. I need to insert a note or my opinion para hindi masyadong ma-detect ni YouTube. Di ba? Meron ba tayong proyekto? Doon sa 1 million na sinasabi mong pamahay, Marcos, ni isa meron ba? Tanong lang, huwag ka magagalit sa mga nagtatanong at huwag niyong pinakukulong ang mga nagtatanong. Tanong lang, meron bang nagawa doon? And then sasabihin nyo stable. And then sasabihin nyo ingay. Parang ginagawa nyo tanga mga Pilipino. Parang nyo sinasabi, kayo mga Pilipino, tanga. Ha? Tapos, kasi, sasabihin namin ingay yan, maniwala kayo. Sasabihin namin stable yan, maniwala na lang kayo. Kung basta sinabi nyo, huwag nyo kukontrahin kasi may kalalagyan kayo. Kaya sabi ko itong kasi hindi nyo alam yung nangyayari eh. Wala kayo sa ground. Ang daming nahihirapan ngayon, walang trabaho, ang dami. Saan napupunta ang pera ng taong bayan? Ayuda. Ito kung magagalit, yung mga kababayan natin mahirap. Pasensya dyan, medyo mahaba. Alam mo yung, nakakita na ba kayo, ng yumaman dahil binibigyan ng ayuda? Gusto mo maghirap yung anak mo? Bigyan mo ng ayuda. Bigyan mo 5,000 naman. Tingnan mo yung anak mo, hanggang tumanda magkapuyan nasa sayo. Bakit? Asa. Sinanay mo sa ayuda eh. Ganyan ang ginagawa ng mga politiko, bastos yung mga yan. Sinasanay tayo mga Pilipino na hindi magkaroon ng utak mayaman. Walang masama sa maging mayaman. Pero masama kung ang utak natin ginagawa, diyan ka lang. Bibigyan ka namin ng ayuda basta mahirap ka lang. Ano yan eh? Mind manipulation yan? Ano yan? Pine-prevent tayong mga botante, mga Pinoy, na mga politician na to na maging wais sa pagpili ng politician. That's why they feed us what they so-called ayuda. Diba? Bibigyan kita ng ayuda, basta sandal ka lang sa akin. Rubbing elbows naman tong si Bobotante. Oh. Sige, boss. Rubbing elbows. HR terminology to. HR kasi by profession ako eh. Boss, ano tayo dyan? Okay ba yan? Okay. Yes, sila yung mga rubbing elbows kung tawagin. HR terminology. Sila yung mga, alam mo yun, nasa buntot ni boss. Yan. Parang politician din. May mga buntot din yan, di ba? May mga buntot din yan. Minsan yung mga buntot na yan yung mga aso. Yan. Aso pala lang. Aso na lang. Magandang term yung aso. Pag sinabi ni boss na sit. Ganun yan. O, sila yan. Mukha pa tuloy ako aso. Yan, sila yan. Ito yun. Totoo yun. Walang problema. Mamimigay silang ayuda. Matulungin nga yan sa paningin natin. Kasi akala kasi natin, yaman ni boss. Akala natin sariling pera. Yung pala, pera din ng taong bayan. Pera ko, pera nyo, pera mo, ikaw, nanonood sa akin. Pera natin lahat yun. Lahat na nagbabawas, lahat ng taxpayer. Tayo yung nagko-contribute para meron silang ibigay sa atin. Yung bibigay-bigay, saan napupunta? Wala. Ayuda. Then iboboto nyo. Yayaman na naman sila. Kukuha sila ng pera, din ibibigay sa atin ayuda. Sige, kung gusto nyo, try nyo sa mga anak ninyo, pahirapan ninyo. Bigyan mo 5,000, 10,000 kada buwan. Tingnan natin kung hindi ipang sabong lang yan, ipang sugal yan. Diba? Yan indirectly, sinasabi sa ating mga Pilipino, huwag kayong papayag. Ikaw Pilipino, tanga ka. Kami, yayaman kami. Basta bibigyan ka namin ng ayuda. Yes.
Yan ay pang-iinsulto. Pasensya na po doon sa ano. Yan po ay kasi sabi nga hindi naman mura yung tanga. Di ba? Ayoko nga nagmumura eh. Yung sabi nga ni PRRD, yung tanga ay buang. Sa Bisaya ata, buang, di ba? Or stupid. Ginagawa tayo, kung ayaw nyo ng tanga dahil masakit, ginagawa tayong stupid para sosyal. Sinasabi kayo mga Pilipino stupid. Ito ayuda sa'yo, ha? Isiboto nyo ako, tapos ako Magtamad kayo, ha? Umasa lang kayo sa gobyerno, ito bigas. O kapag wala kayong pansahing, antayin nyo. Kahit matay na kayo sa gutom, antayin nyo yung ayuda ko. Try mo yung anak mo, palayasin mo ng 18 years old. Lumayas ka. Tingnan mo, yayaman yon. Bakit? Tinuruan mo magtrabaho eh. Binibigyan mo ng opportunity, hindi mo inayuda. Ganyan kaya maraming Pilipino. Hindi mo pinaipi, kumbaga. Siyempre, yan ang katotohanan, Jay. Tsaka, Real dyan talk, pinatunayan real talk. ni Marcos, dyan sa mga sinabi niya, na siya talaga ay weak leader. Totoo yan. Dahil, biruin mo, sa dinami-daming problema ng Pilipinas, sasabihin niya, ingay lang yan. Saka ba naman nakakita ng ganun? Ano ka ba, lagi ka bang tulog kaya wala kang alam sa nangyayari sa Pilipinas? O lagi kang mulat kaya wala kang alam sa baka lagi kang gising lang doon sa sa Malacanang. Pero hindi sinasautak lahat ng problema sa Pilipinas. Eh baka nga yung mga dokumento kasi ito matatandaan niyo kaya lubos na pumayat si PRRD dahil araw-araw sandamakmak na dokumentong pinipirma niya, binabasa niya muna. Kasi baka mamaya may mga ilang politiko na nagpapapirma sa kanya para lang makapagnakaw, makapangurap. Siyempre tatanungin nila yan, magtataka ang presidente, o saan gagamitin to? Kasi kung alalahanin niyo lahat po ng mga budget nanggagaling sa Office of the President. Siya muna unang pipirma diyan. Kasi siya ang pinakapagkakaalam ko, siya ang last or siya yung pinaka-last na mag-approve niyan. Diba? Tapos ipag-uusapan niyan sa no? So, diyan natin man napagtanto na wala talagang pakialam tong presidente natin sa bansa natin. Pero mo sa dinami-daming problema sa bansa, wala siyang alam sa bagay. Nung nagkabagyo, di ba? Sino tinanong niya? DILG. Yung bagong DILG ngayon, si Remulla din, di ba? Remulla. DILG ba yun? Yung puti yung buhok, no? Tama? Si Remulla. Sekretary. Pero mo, isa kang presidente, tatanungin mo, anong gagawin natin? Si Joby. Hindi alam ang gagawin. Kamot ulo pa Namigay ng tulong sa taong bayan. Sa politiko, bilyon-bilyon ang pinamimigay niya na budget. Pero pagdating sa pag may bagyo, may sakuna sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas, bibigyan lang nila ng milyones. Na halos 3 yero, 3 plywood, 3 2x2 lang ang mabibili. 'Di ba? Kasi nga wala siyang alam. Pero hindi naman siya nag-a-absent sa concert. Yun nga lang, lagi siyang in sa concert. Kasama niya pa yung mga dilawan. Si PRRD, absent sa concert eh. Kaya absinero yun si PRRD. Si BBM Active no? active yan sa ano. Kaya nga sabi nila, Hindi ba mag-Christmas party kayo ng ano, ng mga sabi niya dyan na huwag magarbo. Oo, wag daw magarbo. Kapag Pasko daw, wag magarbo ang handa. Okay lang mo. Nakakataka lang na. Tapos nag-concert, no? Tapos bigla kayo nag-concert. Patod yun sa Nanood ng concert. Kay Martin. Nandun si Martin Rivera, di ba? O, nagpa-concert. Imbis na ipamigay na lang dun sa mga tao yung binayad dun sa pa-concert na yun. Mahilig talaga to. Kaya nga, pag naalala ko yung mga sinabi ni Ma'am Cathy Binag, na talagang may talagang totoo eh. Tugman-tugma eh. Parati, Ha? Alam, mukhang bibig mo na si Cathy. Hindi pumasok lang. Hindi, tsaka masarap din kasi kasama dito si Ma'am Cathy Binag. May cake. Ay. Namiss ko yung cake. Oo. Yung cake. Yung cake Mm. ni Cathy. Oh, tapos siya pa nag-slice. Ang sarap ng cake ni Cathy. Ang sarap ng slice ng cake ni Cathy. Hindi, tinanong nga sa kanya yun. Tinanong ko si Ma'am Cathy. Nung katanong, saan mo binili yung cake? Reply naman, ang bait talaga. Hindi siya hindi siya maanong tao. Ang bait niya. Lumalabas, hindi lahat ay nakapag-file ng Ito naman, yung galing sa Commission on Election regarding ayuda din. Ito, panoorin din natin to. Bago tayo magbigay ng ang dami kong gustong sabihin eh. Bago tayo magbigay ng opinion natin o reaction natin, panoorin muna natin to. Commission on Election. ng kanilang social media accounts, hindi nakapagparehistro. Pero siyempre, verifying pa tayo dahil nga sa sobrang dinagsaka kasi kami nung huling araw ng ating registration. Hanggang ngayon, yung ating Education Information Department ay patuloy pa rin na tinitingnan yung lahat na naipadala sa online ng mga application for mga registration ng kanilang social media accounts. But Yung pala, yung mga politician pala, yung mga official na SOCMED o yung social media account, pinaparehistro din pala sa
sa Commission on Elections, sa COMELEC. So ito yung sinasabi. We are going to release the names ng lahat na nakapag-comply. So far naman, substantially, maayos at maganda yung naging submission. Although yung iba nagre-request talaga ng extension, hindi natin pinagbigyan yung extension. Umasa kayo, lalabas namin kaagad yung lahat na nakapag-submit, kahit yung mga party list na nag-submit, kahit yung mga nominees ng party list na nag-file ng kanilang mga social media accounts. Sir, bakit hindi natin pwedeng pagbigay yung extend yung registration? Kasi alam niyo, hindi tayo natin dapat sinasanay na lagi na lang extension, alam nila may extend. Kasi pagka gano'n, hindi talaga sila magko-comply kahit sa future. Kung napansin niyo, kahit itong mga nakakaraan pag nag-set tayo ng deadlines, yun ang deadlines. Wala tayong extension para naman na maobliga ang lahat na sundin kung ano yung timelines natin at saka timetables natin. So, Tama hindi naman. na dapat natin walang extension tayo na ibibigay sa bawat isa. Kahit yung mga susunod natin na mga deadline, hindi natin pagbibigyan yung any request for extension sapagkat gusto natin panindigan at gusto rin natin na ma-maintain yung lahat ng timeline na meron ng komisyon. Sir, ano kami mangyayari sa mga hindi ka Kasi pagka meron mga gumamit sila ng social media, marereklamo kasi sila sa amin. Alam natin, merong loophole, alam po namin yan at aware na aware po kami dyan. Which is gagamit sila ng ibang individual, hindi yung kanilang social media account. Pero ako lang po, ang masasabi ko sa ating mga kababayan, kung talaga may social media account naman yung kandidato tapos hindi nag-submit, anong reason? Nagmamatigas? Ayaw na namomonitor? O talagang pinabayaan lang na wag mag-submit? O dahil sa hindi nila binibigyan ng atensyon yung mga patakaran ng COMELEC. Anong tingin na lang natin doon sa mga kababayan natin, mga kandidato, na hindi marunong sumunod sa patakaran ng komisyon. So kayo na po ang bahala, nasa mga botante na kung paano nyo titingnan yung mga failure to submit, yung mga at to register, yung mga social media accounts. Simpleng guidelines hindi ba sunod? Paano na kapag medyo komplikado na guidelines? Di ba? Napaka-basic, bakit yung ordinary mamamayan nakakapag-comply ng guidelines? Nagdidiman tayo na i-comply, sundin. Pero pagka medyo tumatakbo na, hindi kinakailangan mag-comply sa guidelines, parang merong unfairness noon. So yun lang po tingnan ng mga mamamayan natin. Nasa inyo na lang ng bandang huli ang magiging hatol kung ihahalal nyo o hindi yung mga hindi sumusunod sa patakaran na simple ng komisyon para lang ayusin ang lahat o doon sa mga sumusunod kahit paano gusto nila na sila ay nare-regulate. Walang nag-question nito, di ba, sa Supreme Court? Walang nagkikasyon sa Supreme Court kasi alam nila na kailangan talaga ng registration lang naman. Ano ba masama sa registration? Kailangan natin na may konting sense of regulation man lang tayo. Ang radyo, telebisyon, ang dyaryo na re-regulate. Bakit hindi ang social media? Ganong pinapayagan kami i-regulate kahit other forms of media. Yung social media, other form of media, hindi dapat pwede ma-regulate natin. So bakit naman nila kayo questionin? So but just the same, it's up to them kung gusto nila question yung guidelines natin. Pero, simple lang Bakit for the last 2 months, na naandyan yung guidelines natin on social media, artificial intelligence, deepfakes, softfakes, and lahat ng iba pang platforms at programs, bakit hindi nila question? Ganun hindi sila nakapagparehistro, tsaka sila magka-question, parang something is wrong with that. Yeah. Kung yung mga pages na naiparehistro, pero tinake down na ng Meta, paano po yung na, baka mag-create ulit ng panibagong account ng pages, pero wala lang chance para makapag-register. Yung talagang kagandahan na meron tayong social media regulation law in the Philippines upang yung mga ganitong klaseng mga senaryo ay properly maayos at ma-handle. Kasi nga yung COMELEC napaka-limited ng pwede naming gawin. Kasi it's a community. Para bang samahan ng mga reporters na samahan ng mga media. Hindi naman pwede pakialaman ng COMELEC at samahan ng COMELEC media kung ano yung inyong mga disposisyon at inyong mga gagawin. Kasi it's a community. Kung meron kayong gustong tanggalin isang miyembro, nasa sa inyo yan. Hindi pwede pakialaman ng kahit na sino. Ganyan din po kasi ang mga social media platform. It's a community, privado ang dating, and therefore, kinakailangan na bawat isang magsasapi dyan ay mag-comply sa tinatawag nilang standard or guidelines. Kung sa palagay nila, hindi nauukol sa guidelines nila at standard yung kinikilos o yung nakalagay, tatanggalin nila. Absolute ang discretion. To a certain extent na, minsan sasabihin natin whimsical, arbitrary. Pero wala tayong magagawa because it's a community. Kahit ang gobyerno hindi nga nare-regulate at hindi nare-regulate. Yun ang ibig sabihin natin. But the COMELEC will regulate because sila ay hindi ordinaryong mga mamamayan. Sila ay mga kandidato. At bilang kandidato, tatandaan ng lahat. Ito po hindi absolute right. Pribilehiyo ang pagtakbo sa ating bansa. At dahil pribilehiyo yan, kinakailangan susunod sa ating patakaran. Correct. Ang galing. Mga kayon, ito na, opinion na tayo, reaction na tayo sa mga napanood natin. Ano? Sana, yung mga, alam mo, alam mo kasi, ako naman din, galing din, ako dati akong sidecar boy sa Divisoria. Kasi sa ano ako lumaki, sa Maynila ako lumaki, Batang Maynila, Batang Tondo. Kaya kabisado ko Maynila, kabisado ko Tondo. That's why, I fully supported Isko Moreno kasi I've seen the drastic change of Divisoria and Manila from the past mayors up until to Yorme Isko Moreno. So nakita ko yon. So ito masasabi ko. May point si Coach Eli. Na talagang yung mga politicians, not most of them,
o few of them, pero karamihan lahat na talagang ganun ang estilo na they want us to be ignorant, 'di ba? Gusto nila ignorante lang tayo ayaw nila tayo maging wise pagdating sa mga iboboto natin, sa pinipili natin na iboboto. Gusto nila diyan ka lang. Hindi naman sa ayaw nilang yumaman. Ayaw nila tayong umasenso. Ayaw nila tayong umasenso, ayaw nila tayong maging matalino. Regardless kung ano man ang ginagawa mo, kumikilos ka man, tatrabaho ka man, basta gusto nila hindi ka wais when it comes of choosing excellent or good politician. Ayaw nila nun kasi they feed us ng mga ayuda na yan. Ayuda, ayuda. Kaya paborito nila yung mga nasunugan, yung binagyo, yung mga naapektuhan ng binagyo, yung mga naapektuhan ng mga bulkan na sumabog. Gustong-gusto nila yan kasi lalong-lalo na kung sa area mo, gustong-gusto o kung tatakbo ng national, gustong-gusto nila yan kasi makakapagpabigay sila ng ayuda, 'di ba? Ayuda na yan, pera yan ng taong bayan, ng bawat taxpayer at talagang hindi nila pera yan. Kung gumastos man yan tama nga si Harry Roque, kung gumastos man sila ng sarili nilang bulsa, kakarampot na lang yun. Kumbaga sa negosyante, papayag ka ba? Ikaw, businessman, papayag ka ba na mag-aabono ka? Siyempre hindi. Ihiram ka sa bangko, papaikutin mo yung pera ng iba, kukubrahin mo yung tubo, yun ang ilalagay mo sa personal savings mo, papaikutin mo yung pera. Kasi alam mo na pag nawala lahat, na bankrupt, meron kang hugutin pera. May PC ka pa, kumbaga. 'Di ba? Bihirang-bihira. Kasi ang bihirang-bihira yung although, ito tingin ko lang. Maaring mali ako, maaring tama. Bihirang-bihira kasi sa yung mga big time na negosyante na hindi sila pwedeng pahiramin ng bangko. Tuwan-tuwa pa nga yung mga bangko niyan pagka nanghihir. Kunyari lang sila Henry C. Kunyari, mag-loan sa bangko, magpapatayo ng ganito. Tuwan-tuwa pa yun kasi alam nila, magtutubo sila doon. At alam nila, kayang-kaya nito magbayad. 'Di ba? Kaya talagang papahiramin nila ng mga milyones, bilyones na pera. May terms naman yan, bangko naman ang usapan dyan. 'Di ba? So ganon. Same logic applies sa mga politician na talagang ginagawa nilang ignorante. Yung ayaw nilang maging wais, yung mga Pilipino na gustong bumoto, 'di ba? Tapos makikita mo yung mga ayuda, nandoon yung mukha nila. Gaya nung sa meron yan sa Maynila, namimigay ng mga bigas-bigas, dala-delata. Lahat, nandoon yung mukha niya, nandoon yung pangalan niya. Can you just imagine? Ito, totoo. Wala namang problema, sana. Kung gusto mo makilala. It means gusto mo mamigay ng ayuda. Ito, lagi ko sinasabi to. Pero wag naman sana yung exact na nandun na yung pangalan mo, sa damit mo, nandun yung logo mo, nandun yung initials mo, tapos sa mga bigas, nandun yung pangalan, sa kotse mo, sa mga van, sa mga services, nandun yung pangalan, yung mukha, ang lalaki pa. Wala namang problema. Pera nyo naman yan. Ika nga, sabi nyo, pera nyo. Wala namang problema din sa word na tulong. 'Di ba? Tumulong. At doon sa mga tatanggap naman, wala namang problema kasi tanggap din naman nila hiningi yun. Tinulong yun, binigay, tanggapin. Natural lang yan, binigay, hindi ka nang hingi. Pero sana pagdating ng botohan, sana maiisip nyo na, pucha, galante na ito ngayon Bakit kaya? Totoo kaya ito talaga? Na mabait lang talaga tong tao na to? Okay, sige, given, mabait. Namigay, mabait. Sabihin natin mabait. Wag tayong judger. Sabihin na natin mabait talaga si politician, namigay. Okay. Namigay na. Nawala tuloy yung sasabihin ko. Okay, namigay na siya ng ayuda niya. Ito, yun, naalala ko na. Yung pagtulong ba ay yun lang ba ang requirement para maging magaling na politiko o makakuha ng kahit anong posisyon sa gobyerno? Yung simple bang pagtulong, kahit mahirap, kayang gawin yan. 'Di ba? Kahit mahirap, kayang gawin yan. Yung mga mahihirap nga sa kalye, sa kalsada, yung mga street dwellers nga, nakakilala ko pag nakikita ko, boss, kain. Nakakapag-alok pa. Meaning, willing pa silang i-share yung portion ng pagkain niya sa akin. How much more yung mga mayayaman na maraming pera, how much more they can give. Kasi ang dami nilang sobra. Kung yung ako nga lagi ko tinatanong dito sa akin, sa programa ko. Lagi kong tinatanong,
Sino yung mas may malaking puso? Yung mayaman na nagbigay o yung walang-wala pero nakuha pa rin magbigay? Sige nga, sagutin nyo nga ako. Mga viewers kong Joe Malone, 'di ba? Yung mga bago rito, etong importante, hindi lang basta ako dada ng dada. Ako yung klase ng vlogger na kaya kong ipaliwanag. Hindi yung basta salita lang. Gusto ko may take away eh. May take away sa akin yung viewers ko. Hindi lang pwede yung nanonood ng video, ay, action, tapos, okay 'di ba? Gusto ko may take away. Both tayong may natututunan. Hindi lang natututo ako sa inyo, natututo kayo sa akin. O may take away kayo sa akin. Kasi gusto ko gising. Kasi tayo rin yung number one na affected eh. Tayong mga Pilipino. Kasi tayo yung bobo. Kung tutuusin, tayo nga dapat yung sisihin eh. 'Di ba? Kung bakit natin naluklok yun. Kasi tayo yung bumoto. 'Di ba? Kaya nga, ngayon election 2025 sa katong darating na 2028, maging matalino tayo. Walang problema kung namigay sila. Kunin nyo. Kasi pera nyo din yun. Pera ng bawat Pilipino yun, na lahat ng taxpayer, na lahat na nagtatrabaho, pribado man o pampublikong sektor. Tanggapin nyo, pero pagdating ng botohan, alam nyo kung sino yung iluluklok nyo. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagsuporta at sa pagkikinig dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. December 18, Wednesday, dito sa Pilipinas. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad. Hindi ko kayo ma-shoutout isa-isa, pero huwag kayong mag-alala sa live session natin next year. Supposedly, baka 9 ng gabi o alas 10 ng gabi, kahit mga 1 oras, 2 oras lang magkakaroon tayo. Siguro Monday, Wednesday, Friday pala ganun. Para meron tayong usapan. Gusto ko kasi nababasa ko yung mga comment nyo. Tapos nasa-shoutout ko kayo rito. Kasi kung isa-isayin ko, sa dami ng shoutout nyo, mauubos yung oras natin. Baka hindi tayo makapag-topic. Kaya next year, maghahanda lang ang Joe Malone TV. Maraming salamat sa suporta nyo. Subscribe, like, and share. Importante, saka huwag kayong mag-skip ng ads para makaghala tayo next year. Dahil maraming mangyayari next year sa kalsada. I swear to that. Pero syempre yung reaction natin, hindi mawawala yan. Joe Malone TV, tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.